Mag-overhaul tayo ng Kawasaki Win125. First step natin gagawin mga sir, isa ng crankcase cover left. Tanggalin natin yung mga 8mm bolts doon para magkaroon tayo ng access doon sa may magneto. Pagtatanggal ng tornilyo mga sir, guys, yung mga bagong gustong matutong magmekaniko, counterclockwise po pag magtatanggal tayo ng tornilyo. Tapos ipunin po natin sa isang lalagyan. Lahat po ng babaklasin sa kaliwa niyo po sila ilalagay para po hindi maghalo-halo pag ibabalik nyo na. So sa disenyong ito at yung camshaft na tornilyo sa may cam gear, ang pagbabaklas naman nun clockwise, pabaliktad, parang electric fan. So tanggalin muna natin yung cylinder head cover left para makita natin yung timing ng motor. ITTDC natin kasi yan bago natin buksan para makita natin yung timing mark doon sa may timing gear. Kapag tatanggal ng magneto, gagamit tayo ng puller. Tsaka ng universal holder. Yun yung mga special tools na kailangan natin dyan. Ang pulley nyan guys, pang mga wave 100. Tapos gamit tayo ng universal holder. Pag natanggal natin siya, babalik din natin siya mamaya at tanggalin muna natin yung tappet cap sa may cylinder head para makita natin yung galaw ng valve o yung tinatawag na valvula. Pagbalik natin, babalik natin yung ayan, yung tinuturo kong timing mark ng motor. Kailangan naka top dead center siya bago nyo baklasin lahat. Tapos tanggalin natin yung tensioner para lumuwag yung kadena. Yan, binabalik yung magneto. Tatanggalin natin yung camshaft na tornilyo. So pag natanggal natin yan,
Yung Kawasaki Winnie may dalawang 8mm stag bolt sa may cylinder head. Tatanggalin po natin yung dalawang yun. At tanggalin natin yung apat na 12mm na tag bolt. Luwagan muna natin lahat, tapos sabay-sabay natin sila, ay isa-isa nila natin silang tanggalin. Panoorin nyo mabuti guys, don't you skip. Wag po nating i-skip yung video para masundan nyo po. After natin maluwagan, hugutin natin yung apat na tag bolt. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Iipunin natin siya, tapos sugutin natin yung cylinder head. Tapos meron tayo pati cylinder block, sugutin natin. Meron siya, yung hawak niya ay chain guide. Yun yung tinutulak ng tensioner. Tapos yung kadena niya tinatawag na timing chain. Sunod natin yung right side yung cover, crankcase cover right, para makita natin yung magkaroon tayo ng access to sa clutch. Tanggalin natin yung 8mm bolt. Pagkatanggal yan, lahat ng tornilyo, lahat ng pyesa na laman ng kanan, yung right side, sa kanan natin nilalagay. Pero dahil dinedemo ko po ito, may papakita ko po sa inyo yung mga parts na nakalatag mamaya sa lamesa. Yung hawak ko niyan na yung takip na oil filter.
make sure guys lahat ng tornilyo natanggal po natin bago natin siya pukpukin palabas. Yan yung crankcase cover right. So, magkakaroon tayo ng access sa clutch. Gagamit ulit tayo ng universal holder ulit. Tapos tanggalin natin yung 14mm dyan sa may clutch housing. Ang laman ng right side, nandiyan dyan ang starter, ang oil pump. Yan, tatanggalin yung kickstarter spring. Tanggalin natin yan. Siyempre may washer yan. Iingatan nyo yung mga washer guys ha. Tatandaan nyo kung saan siya nakapwesto. Tapos yung pinion gear. So kakalangan natin yan para matanggal natin yung pinion gear. Sa pinion gear meron niyang kunya o keyway. Iingatan nyo rin yung baka mawala. So tanggalin ko muna itong piston. Meron yan circlip, yung piston pin lock na tinatawag. Tapos susundutin natin para umangat yung piston pin. Yan. Pag di kayang hawakan, gamit tayo ng panundot. Sundutin muna natin. Pupukin natin ng konti para lumabas yung piston pin. Sa pagpukpok, mahina lang mga guys, mapausad nyo na ng konti para matanggal yung piston. Tapos sigana uli natin. Tapos kalsuhan natin yung connecting rod para magkaroon ng tension, yung kontra, para pag tinanggal natin yung pinion gear hindi tayo mahirapan. Siyempre sapin na natin ng basahan, baka magkaroon ng sugat yung crankcase. Tapos ikakrank natin ng ganyan, pipitikin natin para mabilis matanggal. So hindi natin mahugot yan. Tatanggalin muna natin yung oil pump. Yung oil pump, yun yung plastic na gear. So gagamit tayo na impact wrench or yung positive screw na mataba. Yung impact wrench mga sir guys, special tools din po yun. Pag gumalaw ng konti yung tornilyo, kuha na tayo ng positive screwdriver. So tanggalin na natin siya para malabas na natin yung pinion gear.
Tapos isuksok natin yung tinanggal natin tornilyo sa kanya. Pag bago kayo nagbabaklas, bago sa paningin nyo, kung ano yung pagkakapwesto para hindi mawala yung mga tornilyo, ibalik nyo rin doon sa lalagyan. Tapos gagamit tayo ngayon ng seal clip para matanggal natin yung gear. Yung gear na yan yung pag nagki-kickstart ka, yan yung nagpapagalaw dun sa gear ng transmission. Yan. May washer yan. Tapos may seal clip ulit. May washer ulit. I-check nyo yung mga washer guys sa ganyang motor. Pag nagkulang kasi ng washer, may epekto yan sa motor. Sunod natin tatanggalin yung tornilyo dun sa gear selector, saka yung sa starter nya. So kung bago kayo nagbubukas niyan, mas maganda kung kukunan niyo siya ng video para just in case na hindi nyo alam pabalik, mari-review niyo yung video. Pag natanggal natin yan, huhugutin na rin natin dyan yung spindle. Yung spindle, yun yung inaapakan mo. Yan, yung mahabang yan. Ang karukpong yan, yung sa pag nagdadrive kayong inapakan mo sa pag nagkakambyo. Tapos tanggalin na natin yung mga tornilyo. Maganda, bago nyo biyakin yung motor, linisan nyo muna para makita nyo yung mga tornilyo, kung alin-alin pa yung mga tatanggalin. Kasi pag hindi nyo po napansin, nakala nyo natanggal na, pinupukpok nyo pa po, ayaw pang kumalas, baka mabasag po yung makina. Tapos i-double check nyo kung natanggal lahat yung tornilyo. Mas mabilis nyo matatandaan yung tornilyo pag binibilang guys. Bibilangin yung mga tornilyo. Pag natanggal na lahat, i-separate na natin yung
crankcase. Tawag sa natira niyang crankcase. Sa next video ko, papangalanan natin yung parts and function ng motor. So sa pagpupukpok dyan guys, meron dyang mga nakausli. Yun yung pupukpukin nyo para maghiwalay. Yan, naghiwalay na. Ang laman ng crankcase, crankshaft, yung tinatawag na sigunyal, saka transmission. Yung transmission may component na shifting drum, shifting port, saka pin. Tapos mga bearings. Yung hawak ko yan ang shifting drum, tapos shifting fork. Yung huli kong binunot yan ang transmission. Yung transmission ay may drive shaft tsaka main shaft. Tapos check natin yung crankshaft kung okay o hindi pa. Pupukpukin natin palabas dahil wala tayong pressing machine. Sa pagpupukpok, yung bearing yung pupukpukin nyo, yun yung papaluin nyo para lumabas. Sa next video, sa part 2, tuturo ko yung paggalaw ng transmission para hindi kayo magkamali. Abangan nyo po yung ilalabas kong video na part 2. Please don't skip para masundan nyo po, and don't forget to like and share and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos kong ilalabas. So, pipicturean muna natin, pakikita ko sa inyo yung mga natanggal na pyesa. I-organize nyo po para hindi po kayo mahihirapan pag magbubuo na po kayo.